sa inyong biyaya at dakilang pag-ibig. Kami sana ay mapunta sa impyerno dahil sa aming kasalanan. Subalit, ikaw ay nahabag sa amin at iligtas mo kami mula sa walang hanggang pagkawasak. Sa araw na ito, kami ay nagtipon-tipon, kami mga binabanalang dugo ni Jesus upang makinig ng inyong salita at magkakaroon ng isang pakikisama. Magkakaroon tayo ng spiritual lakas sa pamamagitan ng salita ng Diyos at pakikisama. Bagaman nasa mahirap silang sitwasyon, mangyari, hayaan silang makakaroon ng lakas at umaasa sa Panginoon. Upang malalampasan nila ito at ipagpatuloy ang kanilang buhay Kristiyano. Lalo na, ipagtarasal natin ang Grand Bible Seminar mula bukas hanggang Biyernes. Dalangin namin ang maraming nawawalang kaluluwa na maligtas sa pamamagitan ng Grand Bible Seminar ito. Huwag natin kalimutan kung ano ang kalooban ng Diyos para sa atin. Naway mabubuhay kami upang matupad ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng aming buhay. Magkakaroon tayo ng isang isip at magtutulungan sa isa't isa upang may sakatuparan ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng ating iglesia. Magsimula ang Lord's Day Sermon hanggang sa matapos, ang banal na Espiritu nawa ang sumama at kumabay sa amin. Sa pangalan ng aming Panginoon, Hesus Kristo, kami ay nanalangin. Amen. Okay. Buksan po natin, Biblia, Efeso, Kapitulo 6. Efeso, chapter 6. Mula bersikulo hanggang 11, Efeso, chapter 6, verse 10 and 11. Efeso, chapter 6, verse 10, verse 11. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Sa kahuli-hulihan, patuloy kayong magpakalakas sa Panginoon at sa kapangyarihan ng Kanyang lakas. Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma ng Diyos upang kayo'y makatagal laban sa mga pakana ng dyablo. Okay, sa araw na ito, pag-isipan po natin itong bersikula, Efeso Kapitulo 6, mula bersikulo 10 hanggang 20. Ano ang pinakamahalagang trabaho ng tao na magagawa natin sa mundong ito? Ito ay ang pangangaralang Ebanghelyo. Preaching the Gospel. Ito ay pinakamahalaga. Kung kaya hindi ako makakatulong, subalit bigyan din ng kahalagahan ng pangangaralang Ebanghelyo. Ayon sa Efeso chapter 6. Kailangan natin isuot ang buong kasutang pagtingma ng Diyos upang malalaban ang diablo. Ang diablo hindi lang niya hinahadlangan ang tao upang maligtas, kundi hadlang din siya sa ating buhay Kristiyano. Ito ang dahilan kung bakit dapat nating isuot ang buong kasuotang pagtingma ng Diyos. Okay? Tingnan po natin, Efeso chapter 6, verse 19, 20. Efeso chapter 6, verse 19, 20. Okay? Babasahin ko po. Idalangin din ninyo ako upang ako'y pagkalooban ng pananalita sa pagbubukas ng aking bibig upang ipahayag na may katapangan ang hiwaga ng Ebanghelyo na dahil dito ako'y isang sugong may tanikala
upang ito'y aking maipahayag na may katapangan gaya ng nararapat na aking sabihin. Noong tayo ay malitas, naksuot tayo ng damin ng kaligtasan. Ayon sa Isaiah chapter 61 verse 10, at dapat din nating isuot ang buong kasuotang pagtima ng Diyos. Ngayon, araw, pag-isipan natin ito, lalo-lalo na ang pangaralang Ebanghelyo. Yan. Kaya una, pinakalooban ng Panginoon ng isang dakilang mission. Ayon sa awit 116 verse 12, awit 116 verse 12. Alam natin itong bersikulo. Okay, awit 116 verse 12. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat ng inyong kabutihan sa akin? What shall I render to the Lord? All His benefits toward me. Mula nang maunawan natin ang tunay na pag-ibig ng Panginoon, nakakaroon tayo ng puso na mabubuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos sa mundong ito. At ginagawa natin ang lahat upang magpibigyan siya ng lugod. Ang Diyos ay maglulugod kapag ang makasalanan ay nagsisisi at maligtas. Ayon sa Lucas chapter 15 verse 7, sinasabi ko sa inyo, makakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi kaysa 99 na taong matuwid na hindi nangangailangan na magsisisi. Ito ang kalooban ng Diyos. Bago umakyat si Jesus sa langit, ipinagutos niya sa kanyang mga alagad. Kaya't paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Ang utos na ito ay hindi lamang ibinigay sa mga alagad, kundi pati na rin sa lahat ng mga Kristiyanong isinilang na muli. Para sa lahat ng born-again Christian. Opo, tayo ay naging alagad ni Kristo mula noong tayo ay naligtas. Kung kaya, huwag nating kalimutan ang mission ipinakaloob sa atin at dapat nating gawin ang lahat upang mahabon ng makakaroon ng Diyos. Makikita rin natin ang parehong mensahe sa Marcos chapter 16. Okay, buksan po natin Marcos chapter 16 verse 15. Marcos chapter 16 verse 15. Marcos chapter 16 verse 15, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At sinabi niya sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Go into the whole world and preach the gospel to the all creatures. So humayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng lilikha. Maraming misyonaryo ang pumupunta sa mga panyagang bansa kahit malayo ka kanilang sariling bayan, iba ang wika at iba ang kultura dahil hindi lamang nila isinasaalang-alang ang piskal kalagayan o kaginhawaan.
Kung pisikal lamang ang pagpapasehan, wala talagang sapat na dahil lang para umalis. May panganib, sakripisyo, pagod, at pag-iisa. Ngunit ang mga misyonaryo ay tumitingin sa mas mataas na layunin. Sila ay sumunod sa salita ng Diyos. Naniniwala sila na tinawag sila ng Diyos, God's calling. Mahalaga sa Diyos ang bawat kaluluwa saan mang bansa ito naroon. Ang Ebanghelyo ay dapat ipangaralan sa lahat ng bansa. Tulad na sinabi ni Jesus, humayo kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Ayon sa Mateo chapter 28 verse 19. Ang nagudyok sa kanila ay pag-ibig sa Diyos. Pag-ibig sa mga nawawalang kaluluwa. Pagsunod, hindi kainhawaan. Kaya kahit mahirap, kahit may takot, kahit maraming hadlang, sila ay humayo. Sapagkat mas mahalaga sa kanila ang kalooban ng Diyos kaysa sariling kapakanan. Hindi sila nabubuhay para sa mundo, kundi para sa layunin ng Diyos. Sa kaso naman ni Apostol Pablo, nagbigay siya ng the huling mensahe kay Timoteo sa kulungan sa Roma. Alam natin, ikalawang Timoteo na sulat, huling mensahe mula sa Apostol Pablo. Ikalawang Timoteo chapter 4, verse 2, ipangaral mo ang salita, magsika ka sa kapanahunan sa di kapanahunan. Preach the word in season and out of season. Ipangaral mo ang salita, magsika ka sa kapanahunan si kapanahunan. Huwag natin dapat kalimutan kung ano ang layunin ng aking buhay. Kung hindi natin ipangaral ang Ebanghelyo, mawala na yung dahil lang kung bakit tayo mabubuhay sa mundong ito. Naintindihan niyo po? Ayon sa awit 118, verse 17. Alam natin itong bersikulo. Awit 118, verse 17. Sabay-sabay nating isaulo ang talatang ito. 3, 2, 1. Hindi ako mamamatay, kundi mabubuhay, at ang mga gawa ng Panginoon ay isasalaysay. Hindi ako mamamatay, kundi mabubuhay, at ang mga gawa ng Panginoon ay isasalaysay. I shall not die, but live, will declare the works of the Lord. Ano ang layunin ng ating buhay bilang mga Kristiyanong ipinanganak na muli? Nabubuhay tayo sa mundong ito upang ipangaral ang Ebanghelyo. Tama po ba? Huwag natin itong kalimutan. Bakit sinabi ng Biblia na isuot natin ang buong kasuotang pagtingma ng Diyos? Upang ating may pangaral ang Ebanghelyo, kailangan natin pong positibong kilos upang malalaban ang demonyo. Kagaya ng pagliligtas sa amin mula sa kamay ng demonyo. Dapat din natin iligtas ang mga kaluluwang hindi pa ligtas mula sa kamay ng demonyo. Okay, buksan po natin Biblia, Efeso chapter 2. Efeso chapter 2. Mula versikulo 1 hanggang 5, Efeso chapter 2, mula versikulo 1 hanggang 5, babasahin ko po. Kayo nooy mga patay sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan na dati ninyong nilakaran ayon sa lakad ng sanlibutan ito, ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng hipapawid ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Tayong lahat ay dating nabuhay sa gitna ng mga ito
sa mga pagnanasa ng laman na ating ginagawa ang mga nais ng laman at ng pag-iisip, at tayo nooy katutubong mga anak ng kapuotan, gaya naman ng mga iba. Ngunit ang Diyos, palibhas ay mayaman sa awa, dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin, maginoong tayo'y mga patay sa pamamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo, sa pamamagitan ng biyaya kayo'y naligtas. Dahil sa ating maraming kasalanan, dapat ay mapupunta sa impyerno. Subalit, ating Panginoon, mahabag sa amin at iligtas kami mula sa walang hanggang pagkawasak sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Sa biyaya ng Panginoon, tayo ay naligtas. Kapag ipinapangaral natin ang Ebanghelyo, ang kaharian ng Diyos ay pinahahaba na lumalawak. Yeah. Okay, halimbawa, ang Philippine Life for Mission, official na nagsimula noong 2004, 22 years ago. Yeah. 20 taon na ang nakalipas. Mali lamang ito sa simula, ngunit sa biyaya ng Diyos ay nagawa nating mahabot at may pangaral ang Ebanghelyo sa napakamaraming nawawalang kaluluwa. Sa biyaya ng Diyos, maraming kaluluwa ay naligtas. Sa kasalukuyan, nakapagtaktak na tayo ng 168 na mga iglesia at mission branches sa buong Pilipinas. Naniniwala kami na ang dakilang gawa ng Banal na Espiritu ay magpapatuloy. Dakilang gawa ng Banal na Espiritu ay nagpapatuloy sa pamamagitan ng aming iglesia hanggang sa ikalawang pagparito ng ating Panginoon Hesus Kristo. Yeah. Kaya ng ating lubos na nalalaman, ang ikalawang pagparito ni Hesus Kristo ay napakalapit na. Kaya naman, nararapan nating kilalanin ang unawin ang panahon ating kinagawalan, ang kamapanan ng buong katapatan ang ating tungkulin bilang mga bantay. Yeah. Okay, buksan po natin ating Biblia, Ezekiel chapter 33. Ezekiel chapter 33, verse 7. Ezekiel chapter 33, verse 7. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya't ikaw, anak ng tao, inilagay kitang bantay sa sambahayan ni Israel, tuwing maririnig mo ang salita mula sa aking bibig, bigyan mo sila ng babala mula sa akin. Yeah, kaya ikaw, anak ng tao, iniligay kitang bantay sa sambayan ni Israel. Yeah. So, Ezekiel, naging bantay sa sanibutan ni sambayanan ng Israel. Tuwing narinig mo ang salita mula sa aking bibig, bigyan mo sila ng babala mula sa akin. Ang bantay ay may responsibilidad sa buhay na ibang tao kapag sinakom ng kalaban ng lungsod. Kung hindi hipan ng bantay ang trompeta, ang mga tao sa lungsod ay mapapahamak. Gaano kalaking responsibilidad ang trabaho ng bantay. Tayong lahat ay bantay ng Diyos. Naintindihan niyo po? Tayong lahat ay bantay ng Diyos. Mayroon
dakilang responsibilidad galing sa Diyos. Kailangan ipangaral natin ang Ebanghelyo. Kung hindi natin ipangaral ang Ebanghelyo, maraming tao ang mapahamak. Halimbawa, ang membro ng inyong pamilya hiningalo na dahil sa sakit. Subalit, may gamot ka para gumaling ang may sakit. Subalit, hindi mo ibinigay ang gamot, gaano ka kakasama. Gaano ka kakasama. Dapat nating matutunan mula sa mga naunang Kristiyano kung paano sila namumuhay. Buksan po natin Biblia, Gawa, chapter 5, verse 42. Gawa, mga Gawa, chapter 5, verse 42. Gawa, chapter 5, verse 42. Okay, verse 42. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Araw-araw, sa templo at sa mga bahay-bahay, hindi sila tumigil sa pagtuturo at pangangaral na si Jesus ang Kristo. Yeah. Araw-araw, every day, sa templo at sa mga bahay-bahay, hindi sila tumigil sa pagtuturo at pangangaral na si Jesus ang Kristo. Ipinangaral lang mga alagad ang Ebanghelyo kahit na inuusik sila ng mga Hudyo. Meron maraming persecution, trials, pero tuloy-tuloy sila. Habang ipangaral natin ang Ebanghelyo, nakaranas tayo ng maraming pag-uusik at mga pagsubok. Ngunit hindi tayo dapat tumigil sa pangangaral ng Ebanghelyo dahil lamang sa mga pag-uusik at pagsubong na ito. Naintindihan niyo po? Tingnan po natin, mga Gawa, chapter 4, verse 17 hanggang 20. Mga Gawa, chapter 4. Mula versikulo 17 hanggang 20, babasahin ko po. Ngunit upang wag na itong lalo pang kumalat sa bayan, atin silang bigyan ng babala na wag na silang magsalita pa sa kanino man sa pangalang ito. Kaya't sila ipinatawag nila at inutusan na sa anumang paraan ay wag na silang magsalita ni magturo sa pangalan ni Jesus. Ngunit samagot sa kanila si Pedro at si Juan, kung matuwid sa paningin ng Diyos na makinig muna sa inyo sa halip na sa Diyos, kayo ang humatol, sapagkat hindi maaaring hindi namin sabihin ang aming nakita at narinig. Sapagkat hindi maaaring hindi namin sasabihin ang aming nakita at narinig. Sila ay ang saksi ng Panginoon. Saksi ng Jesus. Ang mga apostol, ang mga alagad ay hindi natakot sa mga pag-uusik. Sa halip, tinanggap nila ang lahat ng mga kalagayan para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya ng sinasabi ng Biblia sa Roma chapter 8 verse 18, ang mga pagturusa ng kasalukuyang panahon ay hindi karapat-dapat ihambing sa kaluwalhatiang mamahayag sa atin. Those sufferings, the present time cannot be compared the glory which revealed in us. So, ang mga pagturusay kasalukuyang panahon ay hindi karapat-dapat ihambing sa kaluwalhatiang
mamahayag sa atin. Yeah. So, Gawa, chapter 5, verse 40, 41. Gawa, chapter 5, verse 40, 41. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sila'y napaniwala niya nang maipatawag nila ang mga apostol, hinagupit sila at inutusang wag nang magsalita sa pangalan ni Jesus at sila'y pinalaya. Sa kanilang pag-alis sa Sanhedrin, nagalak sila na ituring nakarapat-dapat magtiis ng kahihiyan alang-alang sa pangalan. Yeah. Kaya tulad ng apostol, hindi tayo dapat tumigil sa pangaral ng Ebanghelyo dahil lamang sa mga pag-uusig at pagsubok. Yeah. Okay, buksan po nating Biblia, Jeremiah chapter 20, verse 9. Jeremiah chapter 20, verse 9. Jeremiah chapter 20, verse 9. Sa pamamagitan ng itong bersikulo, pag-aaral natin ang puso ni Jeremias. Jeremias chapter 20, verse 9. Okay, verse 9, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At kung aking sasabihin, hindi ko na siya babanggitin o magsasalita pa sa kanyang pangalan, waring sa aking puso ay may nag-aalab na apoy na nakakulong sa aking mga buto, at ako'y pagod na sa kapipigil dito at hindi ko makaya. Maraming pagsubok at pag-uusig sa Jeremias habang siya ay ipangaralang salita ng Diyos. Pero, kaya ayon sa Jeremias chapter 20, verse 9, sapagkat tuwing ako ay magsalita, sumisigaw ako. Isinisigaw ko karanasan at pagkawasak sapagkat ang salita ng Panginoon ay naging pakutya at kadustahan sa akin ang bawat araw. Yeah. At kung aking sasabihin, hindi ko na siya habang bababanggitin o magsasalita pa sa kanyang pangalan, waring sa aking puso ay may nag-aalab na apoy na nakakakulong sa aking mga buto. At ako'y pagod na pagpipigil dito at hindi ko makaya. Yeah. Jeremias ay alam ang darating na pagkawasak ng Jerusalem. Ipinahayag niya ang mensahe ng Diyos sa mga Israelita upang sila ay magsisisi sa kanilang mga kasalanan. Ngunit, hindi sila makikinig sa salita ng Diyos. Sa halip, tinanggihan nila si Jeremias na siya ay pinag-uusig. Dahil dito, nais na sana niyang tumigil sa pagkahayag ng mensahe ng Diyos. Ngunit hindi niya ito nagagawa sapagkat may nag-aapoy na apoy sa kanyang puso. Naintindihan niyo po? Kaya, pag-aaral natin ang puso ni Jeremias. Nakaranas din tayo ng mga pagtuya na pag-uusig at tuwing ipangaral natin ang Ebanghelyo. Gayon naman, hindi natin ipigil kundi ipangaral ang Ebanghelyo kapag iniisip natin ang kaparalan ng kaluluwa. Halimbawa, kapag ang minamahal mong anak ay malulugod sa ilog, tatalong ka
tatalong ka sa ilog upang iligtas ang anak mo kahit hindi ka marunong lumangoy. Pareho po ito. Buksan po nating Biblia, Gawa chapter 20, verse 24. Gawa chapter 20, verse 24. Sa pamamagitan ng itong bersikulo, maunawan natin puso ng Apostol Pablo. Gawa chapter 20, verse 24. Mga Gawa, chapter 20, verse 24, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit hindi ko itinuturing ang aking buhay na mahalaga sa aking sarili upang maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Yesus na magpatotoo sa magandang balita ng biyaya ng Diyos. Si Apostol Pablo ay may alam na pagkahumaling sa pangaralang Ebanghelyo. Hindi niya itinuruning na mahalaga maging ang kanyang buhay, may pangaral lamang ang Ebanghelyo. Ngunit hindi ko itinuturing ang aking buhay na mahalaga sa aking sarili. Si Apostol Pablo ay nakaranas na mga paghihirap at mga pag-uusip upang may pangaralang Ebanghelyo. Subalit, hindi niya itununuring na mahalaga ang buhay niya sa kanyang sarili. Mas halagahan ni Pablo ang mission tinanggap niya mula sa Panginoon kaysa sa kanyang sariling kaligtasan. Dangal at kinabukasan, ang pananampalataya hindi paghahanap ng kaginhawaan, kundi pamumuhay na dapat sa pagkatawak ng Diyos. Paano naman? Ikaw, ipinagpabaliban ko ba ang misyong tinanggap ko mula sa Panginoon dahil sa mga problema ng aking laman? Tulad ng ginawa ni Apostol Pablo na ibinigay ang lahat upang tubusin ang mission tinanggap niya mula sa Panginoon. Dapat nating ganapin ang mga misyong ipinagkatiwala sa atin. Efeso chapter 6. Buksan po natin Biblia. Efeso chapter 6, verse 15. Efeso chapter 6, verse 15. Okay, babasahin ko po. At nakasuot sa inyong mga paa ang pagiging handa para sa ebanghelyo ng kapayapaan. Humaho tayo upang ipangaral ang Ebanghelyo. Dapat tayong humayo sa bawal lugar upang may pangaral ang Ebanghelyo. Kung hindi ka kikilos at hindi ka gagawa ang anumang gawa, wala kang magagawang anuman. Alam natin, ayon sa Mateo chapter 28 verse 19, kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Gawin ninyo. Kaya sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Therefore, and make disciples of all nations, in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Opo, una kailangan nating puntahan ang mga lugar kung saan may mga kaluluwang hindi pa ligtas. Ayon sa Roma chapter 10, verse 14, 15, okay,
Tingnan po natin. Roma chapter 10, verse 14, 15. Roma chapter 10, verse 14, 15. Okay, babasahin ko po. Ngunit paano nga silang tatawag sa Kanya na hindi nila sinampalatayanan, at paano sila sasampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano sila makikinig kung walang mangangaral? At paano sila mangangaral kung hindi sila sinugo? Gaya ng nasusulat, anong ganda ng mga paa na mga nagdadala ng mabuting balita ng mabubuting bagay. Yeah. Ayon sa versikulo ito, anong ganda ng mga paa ng mga nagtadala ng mabuting balita ng mabuting bagay. Yeah. Nagtadala ng mabuting balita. Good news. Saan lugar man ipangaral ang Ebanghelyo, dapat tayong magtungo doon. Halimbawa, ako ay talagang nagtutuwa sa mga brothers at sisters na sumasama at tumutulong sa mga Bible seminars. Okay. Balik po natin. Efeso chapter 6, verse 19, 20. Efeso chapter 6, verse 19, 20. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Idalangin din ninyo ako upang ako'y pagkalooban ng pananalita sa pagbubukas ng aking bibig upang ipahayag na may katapangan ang hiwaga ng Ebanghelyo, na dahil dito ako'y isang sugong may tanikala upang ito'y aking maipahayag na may katapangan gaya ng nararapat na aking sabihin. Yeah. Ano ang dapat kong gawin upang may pangaral ako ang Ebanghelyo? Ayon sa Efeso chapter 6 verse 19, idadalangin din ninyo ako upang ako'y pagkakalooban ng pananalita sa pagbubukas ng aking bibig upang ipahayang na may katapaganan ng hiwaga ng Ebanghelyo. Si Apostol Pablo ay humihiling na siya ay ipanalangin dahil alam niya sa kanyang sarili na wala siyang magagawa kung wala ang tulong ng Banal na Espiritu. Kahit na subukan nating ipangaral ang Ebanghelyo, hindi natin maliligtas ang kaluluwa kung hindi tayo tutulungan ng Banal na Espiritu. Mayroon isang kwento ng magsagawa ako ng isang auto Bible seminar sa Naga, Bicol. Umuulan noong umaga. Kung magpapatuloy ang ulan, hindi namin magagawa ang Bible seminar dahil open court ang lugar. Halimbawa ako ng humihingi ako ng panalalangin sa kapatid na iglesia sa Korea, pati na rin sa ating mga kapatid. Sa biyaya ng Diyos, tumigil ang ulan noong hapon. Kaya, natapos namin ang Bible seminar. Naniniwala ko na yon ay kapangyarihan ng panalangin. Tama po ba? Yeah. Okay, buksan po natin Unang Korinto chapter 2 verse 4 and 5. Unang Korinto chapter 2. Verse 4 and verse 5. Unang Korinto chapter 2 verse 4 verse 5. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa pamamagitan ng mapang-akit na mga salita ng karunungan, kundi sa pagpapamalas ng Espiritu at ng kapangyarihan,
upang ang inyong pananampalataya ay huwag maging batay sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Upang ang inyong pananampalataya ay huwag maging batay sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Ayon sa mga ulat, tuwing ipangaral ni D.L. Moody ang salita ng Diyos, maraming kapatid ang time team na nanalangin para sa Kanya. Dahil dito, makakaroon ng makapangyarihang gawa ng banal ng Espiritu sa tuwing Kanyang ipinahayag ang Ebanghelyo. Ayon sa Colossus chapter 4, buksan po nating Biblia, Colossus chapter 4, verse 2 and verse 3. Colossus chapter 4, verse 2, verse 3. Colossus chapter 4, verse 2, verse 3, basahin po natin ng sabay-sabay. 3:2:1 Magpatuloy kayo sa pananalangin at kayo'y magbantay na may pagpapasalamat at idalangin din ninyo kami na buksan ng Diyos para sa amin ang pinto para sa salita upang aming maipahayag ang hiwaga ni Kristo na dahil din dito ako'y nakagapos. Magpapatuloy kayo sa pananalangin at kayo'y magbantay na may pagpapasalamat. At idadalangin din ninyo kami na buksan ng Diyos para sa amin ang pinto para sa salita upang aming may pahayag ang hiwaga ni Kristo na dahil din dito ako'y nakakapos. Naniniwala ko na ang banal ng Espiritu ay nasa atin at kumikilos sa atin. Kapag ang mga baguhan ay nakikinig ng Bible seminar, sila ay naligtas. Kaya, ipanalangin natin ang mga mangangaral. Ako din, alam ko na ako ay mahina at walang karunungan. Kaya pakiusap, ipanalangin din ninyo ako. Ano ang kailangan upang ipangaral lang salita ng Diyos? Buksan po natin Gawa chapter 2, verse 46. Gawa chapter 2, verse 46. Ayon sa bersikulo ito, alam natin, kailangan tayo ay makakaisa kay Kristo. Gawa chapter 2, verse 46. Okay, babasahin ko po. At araw-araw, habang sila'y magkakasama sa templo, sila'y nagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsasalo-salo na may galak at tapat na puso. Ang mga mananampalataya ng unang iglesia ay nakakaisa ng puso at buong sikap na nagtitipon sa templo. Sila ay nagbabahagi ng tinapay sa kanilang mga tahanan at nagsama-sama ng may kagalakan. Ito ang maganda ng ganap na larawan ng iglesia sa paningin ng Panginoon. Okay, Pilipos chapter 2, verse 2. Pilipos chapter 2, verse 2. Pilipos chapter 2, verse 2. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3:2:1 Ay lubusin ninyo ang aking tuwa sa pagkakaroon ng gayon ding pag-iisip, magtaglay ng gayon ding pag-ibig, na magkaisa ng diwa at may isa lamang pag-iisip. Na magkaisa na diwa at may isa lamang pag-iisip.
isang pag-iisip. Ito po ay napagkamahalaga para pangaralang Ebanghelyo. Paulit-ulit na binigyan din ni Apostol Pablo na iba't ibang bahagi ng Biblia na ang iglesia ay dapat maging ganap na nakakaisa. Ito ay sapagkat ang pagkakaisa ng iglesia ay naging napakahalagang kondisyon upang may sakatuparan ang gawin ng Panginoon. Halimbawa, ang ilang miyembro ng pamilya ay naghihirap sa pagtatrabaho ng sobra sa pag-ani ng mga bunga. Subalit, ang ilang miyembro ay nagtutulog at naglalaro. Paano kaya ikaw? Ikaw ba talaga na nakikibahagi sa paglilitas mga kaluluwang hindi pa ligtas? Kaya kailangan maging isa. Isang pag-iisip. Ito po ay napagkamahalaga. Okay, buksan po natin Biblia, Efeso chapter 6 verse 20 ulit. Efeso chapter 6 verse 20. Okay, babasahin ko po. Na dahil dito, ako'y isang sugong may tanikala upang ito'y aking maipahayag na may katapangan gaya ng nararapat na aking sabihin. Tayo ay mga sugo ng kaharian ng Diyos. Dapat alam natin kung gaano kalaki ang responsibilidad ang mayroon tayong ngayon. Bilang mga sugo ng kaharian ng Diyos, kung ikaw ay kagatawan ng isang bansa, dapat maging tapat ka sa iyong trabaho bilang sugo. Tayo ay naging mga sugo ng Diyos. Ikalawang Korinto, chapter 5, verse 20 and 21. Sabi dito, Ikalawang Korinto, chapter 5, verse 20, verse 21. Ikalawang Korinto, chapter 5, verse 20, 21. Okay, babasahin ko po. Kaya't kami ay mga sugo para kay Kristo, yamang ang Diyos ay nananawagan sa pamamagitan namin, kami nananawagan sa pangalan ni Kristo, na kayo'y makipagkasundo sa Diyos para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan siya na hindi nakakilala ng kasalanan upang sa Kanya tayo'y maging katwiran ng Diyos. Ang Panginoon, Jesus, sinugo tayo upang ipangaral ang Ebanghelyo. Huwag natin kalimutan ang dakilang mission na iniatang sa atin ng Panginoon. Ito ay dakilang mission galing sa Panginoon. Tayo ay sugo ng Panginoon. Okay, number 4, merong gantimpala mula sa Panginoon. Meron malaking gantimpala mula sa Panginoon. Kaya ayon sa Biblia, Daniel chapter 12, verse 2 and 3, buksan po natin Biblia, Daniel chapter 12, verse 2 and 3. Daniel chapter 12, verse 2 and 3. Ito ay pangako ng Diyos. Daniel chapter 12, verse 2 and 3. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3:1. Marami sa mga natutulog sa alabok ng lupa ay magigising, ang iba'y tungo sa buhay na walang hanggan, at ang iba'y tungo sa kahihiyan at sa walang hanggang paghamak. Ang mga pantas ay magniningning na tulad ng kaningningan ng langit, at ang mga nagpabalik ng marami sa katwiran ay para mga bituin magpakailan paman. Parang magiging mga bituin magpakailanman. Ito ang pangako ng Diyos. Kapag tayo ay nag-ebanghelyo at nag-aakay ng maraming nawang kaluluwa, naghihintay na walang hanggang
kaluwalhatian ang gantimpala mula sa Panginoon. Hindi lamang tayo dapat magtuon sa mga bagay ng mundo ito, kundi hangharin natin ang walang hanggang kaluwalhatian. Ito ay walang hanggang kaluwalhatian. May ilang mga Kristiyano na nabubuhay lamang para sa kanilang sarili. Nakatuon lamang sila sa kanilang piskal na buhay. Kapag sila ay tumayo sa harapan ng Diyos, sila ay mapapahiya. Yeah. Ayon sa Lucas chapter 19, meron taling haga ng mina sa Lucas chapter 19. Okay, buksan po natin Lucas chapter 19, verse 16. Lucas chapter 19, mula versikulo 16 hanggang 22. Okay, babasahin ko po. Dumating ang una na nagsasabi, Panginoon, tumubo ang iyong mina ng 10 mina pa, at sinabi niya sa kanya, magaling, mabuting alipin, sapagkat naging tapat ka sa kakaunti, mamamahala ka sa 10 lunsod. Dumating ang ikalawa na nagsasabi, Panginoon, tumubo ang iyong mina ng 5 mina, sinabi niya sa kanya, ikaw ay mamamahala sa 5 lunsod. Dumating ang isa pa na nagsasabi, Panginoon, narito ang iyong mina na aking itinago sa isang panyo. Ako'y natakot sa iyo sapagkat ikaw ay taong mahigpit, kinukuha mo ang hindi mo itinabi at ginagapas mo ang hindi mo inihasik. Sinabi niya sa kanya, hinahatulan kita mula sa sarili mong bibig, ikaw na masamang alipin. Alam mo na ako'y taong mahigpit na kumukuha ng hindi ko itinabi at gumagapas ng hindi ko inihasik. Yeah. Ayon sa versikulo ito, dumating ang una na nagsasabi, Panginoon, tumubo ang inyong mina ng 10 mina pa. Yeah? With the 1 minar, he earns the 10 minars. Yeah? At sinabi niya sa kanya, magaling, mabuting alipin. Well done, good servant. Magaling, mabuting alipin. Sapagkat naging tapat ka sa kakaunti, mamahala ka sa 10 lungsod. 10 lungsod. Ito ay malaking gantimpala mula sa Panginoon. Dumating ang ikalawa na nagsasabi, Panginoon, tumubo ang inyong mina, 5 mina. 5 mina. Sinabi niya sa kanya, ikaw ay mamamahala sa 5 lungsod. 5 lungsod. Dumating ang isa pa na nagsasabi, Panginoon, narito ang inyong mina na aking tinugo sa isang panyo. Sinabi niya sa kanya, hinahatulan kita mula sa sarili mong bibig. Ikaw ay masamang alipin. Naintindihan niyo po? Ikaw ay masamang alipin. Ang mina ay maaaring hihambing sa kaligtasan na ipinakatiwala ng Diyos sa atin. Natanggap natin ang kaligtasan sa parehong biyaya ng Diyos. Ang ibang Kristiyano ay nag-aakay na maraming tao. Subalit, ang iba ay hindi nag-aakay kahit isa. Paano naman ikaw? Subalit, ang ilan ay namumuhay para sa Ebanghelyo. Sinasakripisyo nila ang kanilang sarili sa pangaral ng Ebanghelyo. Anong uri ng lingkod ka sa harap ng Panginoon? Anong uri ng lingkod ka sa harap ng Panginoon? Isang mabuting lingkod ba o isang masamang lingkod? Ayon sa Biblia, Daniel chapter 12 verse 3, ang pantas ay magniningning na tulad ng kaniningan ng langit. Ang mga pabalik na marami sa
katuwiran ay parang maging mga bituin magpakailanman. Ito ay walang hanggang kaluwalhatian. Naintindihan niyo po? Ha? Dapat din nating alalahanin ng ating kaluwalhatian ay magpakailanman, hindi pansamantala lamang. Sinasabi ng Biblia na ang ating kaluwalhatian ay maging iba't-iba ayon sa ating mga gawa. Ang mga nakahandong na marami para sa pangaralang Ebanghelyo ay makakatanggap ng maraming kaluwalhatian na at katipala kaya ni Apostol Pablo. Unit, ang mga nabuhay lamang para sa kanilang sarili ay walang kaluwalhatian at kantimpala mula sa Panginoon. Naintindihan niyo po? Yeah. Unang Korinto, chapter 15, verse 41. Unang Korinto, chapter 15, verse 41. Unang Korinto, chapter 15, verse 41. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Mayroong kaluwalhatian ng araw, at iba ang kaluwalhatian ng buwan, at iba ang kaluwalhatian ng mga bituin, sapagkat ang isang bituin ay naiiba sa ibang bituin sa kaluwalhatian. Yeah. Mayroon kaluwalhatian ng araw, iba ang kaluwalhatian ng buwan, at iba ang kaluwalhatian ng mga bituin. Yeah. Kaya, aking kaluwalhatian ay magiging iba-iba ayon sa ating mga gawa. Naintindihan niyo po? Yeah. Nang pagsimula ng Kristyanismo, ang mga naunang Kristiyano ay dumanas ng mas higit na pag-uusig at paghihirap habang sila ay nangangaral ng Ebanghelyo. Subalit, nakatingin sila ng kaluwalhatian sa langit. Dapat din nating sundin ang kanilang mga hakbang. Yeah. Mga Hebrew chapter 10, verse 34, 35. Hebrew chapter 10, verse 34, verse 35. Mga Hebrew chapter 10, verse 34, verse 35. Babasahin ko po. Sapagkat kayo'y nahabag sa mga bilanggo, at tinanggap ninyo ng buong galak ang pagkasamsam sa inyong mga ari-arian, palibas ay inyong nalalamang mayroong kayong isang pag-aaring higit na mabuti at tumatagal, kaya't huwag ninyong itakwil ang inyong pagtitiwala na may dakilang gantimpala. Yeah. Kaya't huwag ninyong ikatuwil ang inyong pagtitiwala na may dalaking gantimpala. May dalaking gantimpala. Yeah. Ayon sa Apocalypse chapter 22, verse 12. Apocalypse chapter 22, verse 12. Ito ay pangako ng Panginoon. Apocalypse chapter 22, verse 12. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ako'y malapit nang dumating at dala ko ang aking gantimpala upang gantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Yeah, ako'y malapit na dumating at dala ko ang aking gantimpala upang gantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Pakiusap, alalahanin ninyo ang pangako ng Panginoon at iniisip ninyo kung ano ang buhay na tunay na makakabubulan sa harap ng Diyos. Wala na tayong sapat na oras sa Panginoon. Gawin natin ang lahat upang maakay ang napakamaraming kaluluwa na hindi pa ligtas, na may pag-iisip o puso na ang taong ito ay huling pagkakataon na para sa akin. Kung tunay na mamumuhay ka para sa kaluwalhatian ng Diyos, iniingatan ka ng Diyos. At makakaroon ng maraming magpapapala sa inyong buhay. Simula bukas, isasagawa natin ang unang Grand Bible Seminar ngayong taon. Muling bibigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon upang ipahayag ang Ebanghelyo sa ating mga kapamilya, kaibigan,
at mga katipahay. Gawin natin ang ating buong makakakaya upang sila'y maabot at may pangaralang mabuting balita sa pamamagitan ng Grand Bible Seminar ito. Naintindihan niyo po? Kaya lahat ng ating kapatiran kailangan dumadalo sa Bible Seminar mula bukas hanggang sa Biyernes, tuloy-tuloy. Okay? Tayo pong lahat ay malalangin. Banal mahabagin naming Amang Diyos sa langit, salamat po sa inyong biyaya at dakilang pag-ibig. Nagpapasalamat sa Diyos sa araw na ito dahil ibinigay ng itong magandang pagkakataon upang mag-aralang salita ng Diyos. Sa araw na ito, nagtutunan natin ang tungkol sa Efeso chapter 6, pangaralang Ebanghelyo. Magkakaroon ng mahalam na ang pag-ibig at maglilingkod sa Panginoon. Alam nating malapit ng ang ikalawang pagdating ni Hesus Kristo. Ipapatuloy natin ang Kristiyanong buhay hanggang sa ikalawang pagdating ni ating Panginoon. Kaya mabubuhay kami para sa kaluwalhatian ng Diyos at matupad ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng aming buhay. Tayo ay mabubuhay sa katapusan ng mga kapanahunan. Kaya't alam natin, ang panahon na ito ay maging mas mapapantay, lalo na naming idinadalangin ang unang Grand Bible Seminar mula bukas hanggang Biyernes. Ipinanalangin namin na maraming nawalang kaluluwa ang malilitas sa tulong ng Panginoon. Maraming salamat po sa Panginoon. Sa pangalan ng aming Panginoon, Hesus Kristo, kami ay nanalangin. Amen.